Meron akong video na nagawa kanina mga kapatid na naiinis ako doon sa pag-grab ng credit doon sa pagbe-build ng proyekto na itinatag naman ng panahon ni Pangulong Duterte. Nakaka-bullshit. Nashare ako na build better more. Wala naman siyang ginawa ngayon. Tangina na naman, oh. Anyway, may segue ko lang ito sa kwento ko ngayon kasi ipagpalagay niyo ng kwentong barbero to kasi ako po ay marami siya kinikwento ko ay totoo pero ayaw na lang nating maka-offend o ayaw na lang natin alam mo na pero may aral siya. Minsan gusto kong patamaan yung tao, minsan gusto kong kaya lang nonsense. Hayaan ko na sila sa mga buhay nila, no? I cannot change yung ginagawa ng mga tao, eh. Pero ito, may kwento ako sa inyo. Meron akong kaibigan. Itong kaibigan kong to, marami siya mga business idea pero hindi nasusuportahan ng kanyang magulang. Yung tatay niya kasi, malaki ang tiwala doon sa kanilang pinsan. Yung pinsan nilang yon ay, sa opinion ko lang, sa kwentong barbero ko, ay was able to whistle, parang daga, na whistle his way na siya yung pagkatiwalaan ng tatay. So siya yung humahawak ng kaban ng tatay ngayon, yung pinsan na yon. Ngayon si pinsan na yon, pagka may naiisip na idea itong mga bata, itong kaibigan ko, sasabihin nila sa tatay nila, may idea po kami ganito. Sabihin nyo ron sa pinsan nyo, sabi niya. Sabihin nyo doon sa pinsan nyo. One time, nagka-problema sa negosyo itong si pinsan. Bale, kinoconsider niya na negosyo niya yung hawak niya, do kapital lahat ng tatay. Gusto niya mag-divest, maghanap ng bagong stream of income. So he proposed something to sa father, and yung father naman nila ay, sige okay yan, subukan nyo kasi kasuhin yan, choka-choka. To cut the long story short, yung bagong divestment na sinasabi niya, idea ng tropa ko. Di ang ginawa ko, nainis ako kasi, tangina bakit ba hindi niya pinagkakatiwalaan yung mga anak niya? Yun naman kasi mga batang yun, bata pa. Kasing edad ko sila, pero bata pa yung isip. Parang hindi kahit ako hindi ko pagkakatiwalaan. Hindi ko pa sila pagkakatiwalaan ng lubos. Kasi nga immature, pero idea nila yon. So, nung minsan, napasyal ako sa kanila. Sinabi ko doon sa father nila, boss, magandang hapon po, sabi sa akin. Mayabang kasi yung tatay nila eh. Actually, ayaw ko yung tatay nila. Pero, syempre, kailangan gagalangin mo. Sabi sa akin ng tatay nila, oh, ito si the speaker. Niloloko niya ako kasi sasali-salita daw ako sa social media. So much potential in you, but para kang ilog na hindi makausad, boy. Marami kang mga financial blocks, energy blocks, sabi niya sa akin. Siguro marami kang galit sa puso mo. Ito maaaring totoo naman. Kamusta ka? Sabi ko, okay naman po. So, kape hanggang siya nasabi ko, idea nila ano yun na nasabi na po ba sa inyo? Hindi, sabi niya, idea ni pinsan nila yun, nilalakad na ni pinsan nila. Nakaharap yung pinsan nila, kunwari wala akong alam. O, idea ko yun. Nagalit pa sa akin yung pinsan nila. Sinasabi mong idea nila, idea ko yun. Idea niya daw. Sabi ko, confirmed. Talagang whistle ang putang ina. Talagang no sense of giving credit where credit is due. At si tatay naman, bilib na bilib sa kanya kasi siya baw na baw doon sa tito niya, baw na baw kay father. Sabi ko, tanginan to, hindi alam ng tatay na nanakawin niya lahat yan. So, to cut the long story short, asar ako, I tried to do something. Pero wala. Embedded. Nakatanim sa kanila mga putang ina nila na baliin yung katotohanan. Yung tatay naman, nakatanim sa kanyang paniwalaan yung gago. Kasi ang paniniwala niya, yung gagong yun, hindi siya kinokontra. So, at dahil hindi siya kinokontra, love siya nun. Yun ang akala niya, ang putang ina. So, wala akong nagawa. Sabi ko sa mga tropa ko, pabayaan niya na. You try to be grateful kung ano pa rin yung nakukuha nyo. At your age, tatandaan na natin, gago. And you try to do something on your own. Huwag na kayong umasa dyan. Try to do something on your own. Anyway, kako, lahat naman ng pag-aari na yan ay pag-aari ng tatay niya yan eh, kako. And kung dating yung punto na kukuhanin yan lahat ng pinsan yung kupal, choice yun ng tatay nyo. Huwag nyo nang asyamin yan. Nagdesisyon na yung tatay nyo kung anong gusto niyang gawin. Yun ang gusto niyang paniwalaan. Doon niya gusto ilagay lahat ng pera niya. No problem. Sabi ng mga tropa ko, unfair lang kasi batas-batas. Fuck the law, kako. Lagi nyo nalang tandaan, hindi nyo pag-aari yung pag-aari ng tatay nyo. Ganun na lang.
Ganyan na lang isipin, sabi ko. And mahirap yan para sa isang anak. Pero sa tingin ko may tinuturo sa kanila eh. Na bagay na feeling ko natutunan ko rin. Hindi ko pag-aari yung hindi akin. Magiging pag-aari ko lang yung isang bagay pag binigay sa akin. Yun ang mindset dapat. God bless.